Joining us now, this morning, is political analyst Ronald Llamas, former presidential advisor and longtime observer of Philippine politics. Magandang umaga, Sec Ronald. Magandang umaga, Angelo at Angela. Long time no see. Oo nga Sec Ronald, ganda ng intro hindi political heckler. Sa ibang show. Ibang show. Baka may magalit na naman. Tignan natin, hindi pa tayo nagsasali sa simula eh. Oo. Simula na tayo, Sec Ronald. No? Ano yung ibig sabihin ng rushed by cam? Ano ibig sabihin sa'yo nito? Well, kulang na sila sa oras at under strict scrutiny sila, no? Dahil ito yung first open by cam. Kaya makikita mo yung intensity as well as yung gusto nilang pabilisin ito, no? Dahil nga ang isang problema dahil yung isang unintended consequence nitong paglilinis dito sa usapin ng anti-corruption ay mabagal ngayon yung paggastos ng gobyerno. Yes. At dahil mabagal, tinatamaan yung ekonomiya. No? Yun yung unintended consequence. Dahil lahat ngayon takot pumirma dahil baka sila makasuhan. Dahil alam naman natin na systemic yung usapin ng corruption. No? Kaya ang maganda ay lahat ay maingat, lahat ay nag-aayos, pero yung isang consequence niyan ay medyo bumabagal yung ekonomiya dahil malaking bahagi ng ating ekonomiya government spending. Yes. Diba? At saka remittances galing sa mga OFWs. Pero itong ikalawang malaking bahagi ng ating expense, yung government spending, medyo bumabagal. Pero maganda naman dahil nga kinakailangan maglinis talaga eh. Oo. So, Sec Ronald, so ibig sabihin, naniniwala ka ba kaya naimbitahan si Secretary Dizon para siya mag-guarantee wala mangyayari sa budget ng DPWH at kung may mangyari, hugas kamay ang mga legislator? Dalawang houses. Well, yes, no, dahil unprecedented nga ito. First open by cam. At makikita mo, sino ba yung mga pwedeng singilin later? Sino ba nagpasok nito? Sino nagpasok niyan? At nasa sentro nitong controversy, nitong corruption ay yung DPWH. Kaya mahalaga na marinig yung mga punto ng kasalukuyang sekretary ng DPWH. Ano ba yung mga reforma na gusto niyang gawin? At bakit patuloy na malaki pa rin ang budget ng DPWH? So kinakailangan yung guarantee galing sa kanya. Lalo na sinabi niya na yung mga gastos sa mga materyales ng DPWH ay pinababa nila by more than 50%. So anong ibig sabihin nun sa kanilang budget? So kailangan ng clarification. Kaya medyo unprecedented na may cabinet secretary na humarap sa BICAM. Well, at some point, you may think, Secretary Ronald, na hindi ba kaya magdesisyon ng both houses? Diba, independent of the executive? Kasi kaya nga sabi nga nila, BICAM ito eh. Hindi Well, TRICAM. yes, pero hindi normal yung panahon eh. 'Di ba? Parehas both houses ay medyo tinamaan dito sa usapin ng corruption. 'Di ba? Kaya yun yung naiiba sa kasalukuyang panahon. Medyo tainted yung both houses. Kaya kinakailangan nilang gumawa ng mga bagong pamamaraan para makita na hindi na nila uulitin yung nangyari nung nakaraan. Pero Sec, hindi na uulitin bagong pamamaraan. Pero makikita mo doon sa miyembro ng BICAM sa parte ng lower house, ay nandoon pa rin si Representative Marcelino Libanan, which is, he was part of the BICAM nung 2025 budget. Well, correct, no? Dahil nga itong mga kongresista hindi pa naman natatanggal. Itong mga senador, may nakita ka nga ng mga senador na kasama sa BICAM, nakasama sa mga na-implicate sa corruption. 'Di ba? So yes, I agree. May mga tao na dapat hindi nakasama, pero hangga't hindi sila nakakasuhan at natatanggal, ay wala tayong masyadong magagawa. Ang hihingi na lang natin ay mahiya yung mga congressman at saka senador na palitan yung kanilang mga representative. Pero at this point, no, yan yung mga kanila Yan yung mga leader nila sa House at saka sa Senate, no? Halimbawa si Senator Jinggoy Estrada, 'di ba? Kasama rin yata sa BICAM. So
Pero Sek, hindi kaya yung live streaming may epekto din sa... Hindi siya kasama. JV Ejercito. Oh, si JV. Si JV ba? Hindi JV. sinama si Jinggoy. Nung Hindi, una kasi hindi. dapat kasama si Jinggoy. Win Gatchalian, Mark Villar, Pia Cayetano, JV, Lauren Kiko, Okay. Tulfo, and Camille Pero Villar. nag-beg off kasi si, di ba? Hindi ko alam. Alam ko nag-beg off si... Pero hindi ba yung ill effects ng sinasabi nilang open, bycam, or live streaming, yung the way they function, yung the way they delay it, because lahat nagtuturuan na kung sino magpapasa ng budget, kaya matatagalan, baka may negative effect din daw yung live streaming. Tama. Halimbawa, marami nag-grandstanding. Oh, yun. Angelo, di ba? Parang Blue Ribbon style. Halimbawa, si Amy Marcos, yung mga tanong niya at banat niya sa education budget, Yes. dapat yan na-settle na yan sa committee level. Di ba? Bakit doon yan nire-raise sa BICAM? Exactly. Diba? Kaya clearly, nag-grandstanding siya. Kaya nga, tama ka, Angelo, ay dahil live streaming yan, may mga nag-grandstanding at nade-delay yung proseso. Nade-delay yung proseso. May ganun klaseng epekto. Pero, ayun nga, hindi naman perfecto talaga yung proseso at ang tinitingnan kasi natin, at the very least, mas maganda na open na siya, no? Kahit may nag-grandstanding, kahit may nag-foot dragging, at least alam natin sino ba magpapasok nito. Sino magpapasok niyan, no? Lalo na nakikita natin marami pa rin marami pa rin pork barrel dito sa Yes. BICAM, di ba? Oo. Nakikita natin, halimbawa, yung sa farm to market road, hindi pa rin ganun kalinaw ano ba yung proseso. Tapos ipapasa mo sa Department of Agriculture na baka ma-divert sila doon sa mahalagang trabaho nila ng pag-improve ng Correct. ating agriculture na dinadrag yung ating economy down. Agriculture kasi yung pinakamababa ang performance. Tapos ipapasa mo pa sa kanila yung farm to market roads na hindi ganun kalinaw yung proseso ng pagpili at pag-approve. So makikita mo, marami pa rin mga problema rito. No? Pero at the very least, nakikita na natin. Yeah. Diba? Yun yung naiiba. Nakikita na natin. Dati kasi nakatago lahat yan Right. But I remember talking to Congressman Tino, and he said more than live streaming, mas importante rin daw na magkaroon ng public access doon sa mga documents na yun nga ginagamit dyan sa BICAM. Do you agree? Yes. Kasama yun doon sa dapat proposal ng transparency. Hindi lang yung mapanood. Dapat may access ka sa mga papeles. Ano ko yan Documents. 7,000 pages yan Di ba? 7,000 to 8,000 pages. So, dahil ganyan karami, marami ka mamimiss. Kaya kinakailangan, earlier, maipasa yan sa mga NGO, civil society, media, para ma-deconstruct ng maayos. Dahil dyan minsan nangyayari yung mga double, triple, quadruple reporting Right. Kaya yung access dyan ay mahalaga. Halimbawa, mapapanood natin ng 1-2 araw, anong magagawa natin? Di ba? Kung wala tayong access sa mga materyales. That's right. Pero agree ba kayo, Sec Ronald, sa yung pagpapasa ng mga function ng DPWH? Binanggit mo kanina sa agriculture, yung farm to market project, classrooms, ibibigay mo sa DepEd, instead of LGUs. DPWH ang gagawa, tsaka sa LGU. Ang sabi kasi nila, by doing that, you're not eliminating yung corruption per se. Parang pinapasa mo lang yung burden of guarding it from corruption sa iba-ibang ahensya. Tapos tinatanggal mo sila sa core work nila. Like sabi mo nga, sa agriculture, instead na mag-focus sila na pagandahin yung agricultural sector, nakabantay sila. Baka may mangurakot dito Tama, Angelo. Halimbawa, DepEd, yung pinakamalaki ang budget sa Yes. lahat ng departamento. Pinakamalaki yung responsibilidad sa lahat ng departamento. Bagsak ang ating education system. Diba? Learning poverty, isa tayo sa pinakamataas sa buong mundo. Bagsak tayo sa PISA, etc. Tapos, ibibigay mo pa sa kanila yung trabaho ng pagpapagawa ng mga paaralan. Ang laki ng ating deficit sa paaralan. No? Ilan ba yan? Lately, 70,000-80,000 schools ang kulang. Correct. Tapos ipapasa mo sa kanila yung napakalaking trabaho na yan. Ikalawa, tama ka, yung DepEd ay marami rin corruption. Kung maalala mo, Angela, natanggal yung undersecretary ng DepEd dahil na-link sa corruption. Diba? Si Trikim, Yusek Yes. Trikim. Oo. So, ba't
mo ipapasa, mismo yung DepEd may problema sa corruption. So, hindi siya guarantee na ipinasa mo, mawawala yung corruption. Diba? Sistema. So, ayun, kailangan ayusing maigi. Ano ba yung dahilan? At ano yung mga checks and balance para mapigilan ang corruption? Right. Hindi necessary na ipasa lang ay mawawala ang corruption o magiging more effective. Baka nga less effective eh. Dahil yung core target, yung key result area nila, baka hindi maabot. Dahil yun nga, as of now, nahihirapan sila. Dadagdagan mo pa ng napakalaking trabaho ng pagpapatayo ng mga paaralan. Right. No? So, medyo kulang sa logic. No? Kulang sa maayos na pagpaplano. Ito. Nakita mo na ba to, Secretary Sec Ronald, itong sinasabi dito sa mga new leaders, new pork systems, na parang ganun din, dating gawi, yung mga house leaders, yung nakakakuha ng big chunk of the allocations of their districts. No? Ngayon, dahil lang si House Speaker natin ay si House Speaker Bogie D, siya yung may malaki na parang allocation dito, no, na tinatawag nilang pork system, no. Top recipient yung kanyang distrito, 23 billion insertions in the House proposed 2026 DPWH budget. Tapos si former House Speaker Martin Romualdez, siya yung second highest allocation among all districts. Nakita mo na po ba 'yon? Well, nakita ko initially yung mga allocables. Oo. At ang promisa ni Win Gatchalian at saka ni Senator Ping Lacson ay tatanggalin lahat yan. No? Tatanggalin. Kaya nga nagte-threaten si Senator Ping Lacson na hindi pumirma sa BICAM. No? So, ako lang ang tingin ko sa mga leaders natin, lalo na sa konteksto nitong anti-corruption scandal, dahil dapat sila na mismo yung mag-inhibit na palakihin yung kanilang parte, no? Para ipakita nila na sila ay isang magandang halimbawa, no? Lalo na sa gitna ng itong mga lahat ng corruption nito. Tapos makikita mo, sila rin yung pinakamalalaki, 'di ba? So, hindi ang tingin ng mga tao, ano ba yung nabago? No, na open yung BICAM pero yung sistema ay nanatili. Ganun pa rin. No? Kaya hindi mawawala itong issue nito kung ganyan yung magiging gawi ng ating mga leaders, no? Lalo na sa House. Dahil naging very controversial yung kanilang role dito sa mga previous BICAM, lalo na doon sa usapin ng small committee. Nawala yung small committee, naging open yung BICAM, pero yung substance nananatili. No? So, hindi ito usapin lamang ng superficial na form. Ang mahalaga rito, yung essence, yung substance. At nakikita natin, medyo hindi pa nagbabago. Tapos off yung mic. Tapos ang haba ng break. Hindi natin alam kung ano pinag-uusapan nila. Sa CR nag-uusap na. Tama. Dahil usually kasi, dyan nangyayari yung mga negotiations, yung mga deals. Di ba? Yung mga break na yan No? Yan yung karanasan in the past. Sa CR So, daw nag-uusap, Sec Oh, well. Tama. Tignan Pero, natin. kaya Day nga, three na. at least nakikita, at Day least two. Angela, nakikita natin ano yung kulang, ano yung mali. So, yun yung susunod natin babatikusin. Alright. No? Alright, maraming salamat, political analyst and former Secretary Ronald Llamas for joining us. Sec, next time ulit. Anytime, Angela, wag nyo nang tawagin political analyst, baka may magalit. Political heckler. Yan, pwede yan. Thank you, Sec. Salamat po.